Hi mga kahuman, ito nga pala yung mga dala namin papunta dito sa bukid. O tignan yung mga kahuman, parang isang buwan kaming mawawala sa bahay namin mga kahuman. Magtatanim lang naman kami ng mais. At ayan na nga mga kahuman, papunta na po kami sa area ni Hams. Papasok na kami doon. Kaso nga mga kahuman, di ba umulan kahapon, sobrang lakas. Kaya eto ngayon yung daan, o diba? Tapos ang dami naming bitbit. At talagang dinala na namin buong bahay mga kahuman kasi nga medyo malayo kasi itong area ni Hams mga kahuman. At nakakapagod kaya pag uwi na naman sa bahay tapos balik dito. At hindi nga namin nakayanan yung putik sa daan mga kahuman. Kaya nagpahinga muna kami dito kasi nangangawit na din yung mga kamay at braso namin sa mga bitbit namin mga kahuman. At another bundok na naman yung tatawirin natin para makarating tayo doon sa area ng pagtataniman natin ng mais. At tignan nyo po, talaga yung mga chinilas nila ay binitbit na kasi sa sobrang dulas po talaga ng daan. Kung wala kaming bitbit, ay nako, talagang kanina pa kami humiga dyan at nagpagulong-gulong na lang kami dyan hanggang makarating tayo sa area. At another stopover na naman tayo mga kahuman kasi napagod si Hams. Tignan nyo si Hams, kawawa. Ayan. Dapat kasi mga kahuman, kahapon pa kami pumunta doon sa area para doon na lang kami matulog. At least lahat ng mga gamit namin ay nandun na din para kinabukasan. Gigising na lang kami kakain at magtatanim ng mais. Kaso kasi talagang Pinoy style, kung kailan ka magtatanim, doon mo pa piniprepare lahat. Kaya ganyan yung nangyari sa amin. Tingnan nyo po yung kapatid ko mga kahuman. Ilang bundok na yung natawid nila. Konting tiis na lang. At malapit na tayong makarating doon mga kahuman. Isang bundok na lang talaga. At eto na nga, nandito na kami mga kahuman. Ay talagang uminom agad si Hams ng tubig. Yung iba po ay kumain ng mangga kasi marami po talagang mangga dito mga kahuman. Ay talagang pagdating namin dito, ito talaga yung inuna nila. Sino ba namang hindi matatakam dito sa mangga mga kahuman, aabutin mo na lang. At pagdating nga namin dito mga kahuman ay talaga yung mangga talaga yung una nilang pinansin. At agad nga silang kumain ng mangga. At ito nga yung kapatid ko, pinadala ni mama para maturuan paano magtanim ng mais. Itong bunso namin, sarap buhay kasi ito, hindi tulad sa amin dati na talagang mga bata pa lang ay nagtatanim na kami ng mga palay or mais. At eto na nga, magsisimula na silang magtanim ng mais. Kumuha na sila ng binhi or yung pangtanim ng mais ba. Pero ako talaga ay namangha dito sa mangga kasi sobrang baba na lang talaga yung bunga niya at hindi ka na talaga mag-i-effort na umakyat pa. Kaya aabutin mo na lang, makakain ka na ng mangga. O diba, sobrang timing talaga na may mangga din dito. At ayun na, papunta na sila doon. Doon sila mag-i-start mga kahuman na magtanim ng mais. At tayo din ay susunod doon. At ito na nga yung kapatid ko. Tumatawa pa siya. At alam niyo ba mga kahuman, nagtanim siya kanina isang linya. Ay naku, umabot kung saan-saan. Hindi niya makuha yung pag-straight ng pagtanim ng mais. At sobrang tagal niya talagang natapos yung isang linya. Sabi ko nga sa kanya ay bilis-bilisan niya, baka kasi maiwanan siya. At eto na nga yung mga kasama ko mga kahuman, nagsisimula na talaga silang magtanim ng mais at tayo din maya-maya tutulong din tayo mga kahuman. And that's it for today's video mga kahuman. I hope nag-enjoy kayo sa panonood sa amin dito na nagtatanim ng mga mais. Bye!